Pinalaya sa sariling tahanan sa gitna ng malakas na bagyo habang yakap ang anak na nanginginig sa ginaw. Sa mismong araw ng ika-40 araw ng pagkamatay ng kanyang asawa, tinapon si Mayumi na parang basura ni Doña Rosalba. Ngunit sa ilalim ng punit na bulsa ng lumang jacket ni Inigo, may nakatagong susi, isang lihim na magpapabagsak sa mga mapang api. Magagawa ba ng isang mahinang balo na itayo ang kanyang dangal o tuluyan siyang lulunurin ng lupit ng tadhana? Layasan mo ang bahay na ito, Mayumi. Ngayon din, isama mo ang anak mong malas bago ko pa kayo ipakaladkad sa mga barangay tanod. Ang boses ni Doña Rosalba ay parang talim ng balisong na humiwa sa katahimikan ng kusina. Malamig, walang pasubali at puno ng puot. Ang mga salitang iyon ang sumalubong kay Mayumi habang maingat niyang inilalagay ang huling piraso ng sili sa ibabaw ng Bicol Express, ang paboritong ulam ng kanyang yumaong asawa na si Inigo. Ngayon ang ika-40 araw ng pagpanaw nito, ang gabing dapat sana ay puno ng panalangin at pag-alaala. Ngunit tila mas gusto ng tadhana na lagyan ng lason ang huling hapunan. Dahan-dahang binitawan ni Mayumi ang sandok. Ramdam niya ang panginginig ng kanyang mga daliri na puno ng kalyo mula sa walang tigil na pananahi at pagluluto para sa pamilyang Rivera. Ang bango ng gata at bagoong na dati-rati ay nagbibigay sa kanya ng lakas, ay tila biglang naging amoy ng nabubulok na pangarap. Hindi siya lumingon agad, nanatili siyang nakatitig sa umuusok na pagkain, habang ang bawat tibok ng kanyang puso ay tila isang mabigat na martilyo na bumubugbog sa kanyang dibdib. "Mama, anong ibig ninyong sabihin?" bulong ni Mayumi. Ang kanyang boses ay halos hindi marinig, parang isang kandilang malapit ng mamatay sa gitna ng hangin. Babang luksa po ni Inigo ngayon, katatapos lang ng dasal. "Saan? Saan po kami pupunta ni Elian sa ganitong oras?" Narinig ni Mayumi ang marahas na hakbang ni Doña Rosalba sa sahig na yari sa Nara. Ang bawat tunog ng takong nito ay parang sadyang tinatapak-tapakan ang kanyang pagkatao. Nang sa wakas ay humarap si Mayumi, nakita niya ang bihis na matanda, nakasuot ng itim na bilong seda, ngunit ang kanyang mga mata ay walang bakas ng pagluluksa. Sa halip, ang nagniningning doon ay ang ganid at ang matagal ng kinimkim na galit. "Huwag mo akong matawag-tawag na mama, dahil kailanman ay hindi kita itinuring na anak," bulyaw ng matanda. Lumapit ito at nang walang babala ay hinawi ang mangkok ng ulam na kapaguran ni Mayumi. Nahulog ang seramika sa sahig at nagkapira-piraso. Ang masarap na pagkain ay kumalat sa makintab na tiles, parang isang malaking sugat na bumukas. "Simula nang pumasok ka sa pamamahay na ito, naging miserable ang buhay ng anak ko. Ikaw ang dahilan kung bakit siya nagpakapagod sa trabaho. Ikaw ang dahilan kung bakit siya namatay sa gitna ng dagat. Isang kang sumpa, Mayumi." Ang unang hagupit ay ang sakit ng paratang. Pakiramdam ni Mayumi ay nanigas ang kanyang buong katawan habang pinapanood ang pagkain na para sana sa kaluluwa ng asawa ay nayurakan na ng sapatos ng biyenan. Ngunit hindi pa doon nagtapos ang kalupitan. Inihagis ni Doña Rosalba ang isang bungkos ng mga papel sa mukha ni Mayumi. "Ayan, basahin mo ang mga utang na iniwan ng asawa mo." Sigaw ni Rosalba. Ang kanyang mukha ay namumula na sa galit. Wala nang natirang pera sa insurance ni Inigo dahil lahat yan ay ginamit niya para bayaran ang mga luho ninyong mag-ina. "Itong bahay na tinitirhan nyo, sa akin ito. At ngayong wala na ang anak ko, wala na rin kayong puwang dito. Ayokong mamuhay sa ilalim ng iisang bubong kasama ang isang mamamatay tao at ang anak niyang malas." Ang pangalawang hagupit ay ang katotohanang mas masakit pa sa latay. Alam ni Mayumi na hindi marangya ang buhay nila, pero kailanman ay hindi nagmura si Inigo tungkol sa utang. Alam niyang may mali, pero bago pa siya makapagsalita, isang malakas na kulog ang gumitla sa buong mansyon.
Kasabay nito ang pagbuhos ng napakalakas na ulan sa labas. Ang mga patak ay humahampas sa bubungan na parang mga batong itinatapon mula sa langit. Mula sa pintuan ng kusina, lumabas ang 7 taong gulang na si Elian. Hawak-hawak ang isang lumang jacket na itim, ang paboritong jacket ni Inigo. Namumula ang mga mata ng bata, halatang nagising sa sigawan. "Nanay, bakit po itinatapon ni Lola ang mga damit natin?" Hindi sumagot si Doña Rosalba. Sa halip, hinablot niya ang braso ni Mayumi at pilit itong kinaladkad patungo sa pintuan sa likod. Ang lakas ng matanda ay tila galing sa demonyo. "Lumabas kayo." Ngayon din, sa gitna ng hagulgol ni Elian at ng malakas na ihip ng hangin, itinulak sila ni Doña Rosalba palabas ng pintuan. Bumagsak si Mayumi sa basang semento ng marumi nilang garahe, yakap-yakap ang anak upang protektahan ito sa lamig. Bago tuluyang isara ang pinto, tiningnan sila ng matanda ng may pandidiri. Huwag na kayong magpapakita sa akin. At yang jacket na iyan, isama nyo na, dahil amoy basura yan, kasing amoy ninyong dalawa." Kasabay ng marahas na pagdampi ng pinto sa hamba nito, ang tanging naiwan ay ang tunog ng ulan at ang bawat hikbi ni Elian. Wala silang dalang kahit ano. Walang payong, walang pera, walang tsinelas. Ang tanging bitbit ni Mayumi ay ang pira-pirasong dignidad at ang bigat ng isang pusong halos ayaw nang tumibok. Tumayo si Mayumi sa gitna ng baha. Ang kanyang bestidang pambahay ay basang-basa na at dumidikit sa kanyang nanginginig na balat. Tumingala siya sa madilim na langit ng Bicol, kung saan ang bulkang Mayon ay nakatago sa likod ng makakapal at maitim na ulap. Ang ulan ay tila mga karayom na tumutusok sa kanyang mga mata. Humahalo sa mga luhang hindi na niya mapigilan. Inakap niya ng mahigpit si Elian. Isiniksik ang ulo ng bata sa kanyang leeg. Ang bawat patak ng tubig na bumabagsak sa kanila ay tila nagpapaalala sa kanya ng kawalang katiyakan ng bukas. Saan sila pupunta? Sino ang tatanggap sa isang gabi ng bagyo sa isang balong itinuturing na sumpa? Tiningnan ni Mayumi ang mansyon ng mga Rivera, ang bahay na itinuring niyang tahanan sa loob ng 8 taon, ang bahay kung saan sila bumuo ng pangarap ni Inigo. Ngayon, ang bawat bintana nito ay parang mga matang nakapikit, nagbubulag-bulagan sa kanilang pagdurusa. Inilapit ni Mayumi ang kanyang labi sa tainga ng anak, habang ang kanyang buong pagkatao ay gumuho na sa loob. "Tahan na anak, nandito ang nanay. Hindi tayo pababayaan ng tatay mo." Ngunit sa loob-loob niya, isang mapait na tanong ang paulit-ulit na umaalingaw-ngaw sa kanyang isipan, kasing lakas ng kulog na nagpapatigil sa mundo. "Inigo, bakit mo kami iniwan sa gitna ng ganitong kalupitan? Hanggang kailan ako kailangang mabasag bago mo ako marinig?" Naglakad sila palayo. Ang bawat hakbang sa putikan ay parang paglubog sa isang hukay na walang katapusan. Ang kalsada ay madilim, ang hangin ay nanunuot sa buto, at ang tanging ilaw na kanilang nakikita ay ang paminsan-minsang kidlat na nagpapakita ng kanilang malungkot na anino. Biglang may isang nakasisilaw na liwanag ang lumitaw mula sa kanto ng kalsada. Isang malaking truck ang mabilis na humaharurot patungo sa kanilang direksyon. Ang tubig sa kalsada ay tumatalsik sa bawat pag-ikot ng gulong nito at tila hindi sila nakikita ng driver dahil sa lakas ng buhos ng ulan. Napatigil si Mayumi. Napako ang kanyang mga paa sa gitna ng daan. Sa halip na tumakbo, tila nawalan siya ng lakas. Ang kanyang mga bisig ay nanatiling nakayakap kay Elian habang ang puting liwanag ay papalapit ng papalapit. "Diyos ko, kukunin mo na ba kami mula sa unos na ito?" Ang bulong ni Mayumi ay halos matabunan ng nakakasilaw na liwanag mula sa papalapit na truck. Mariin siyang napapikit, mahigpit na niyakap si Elian. Ang kanyang mga bisig ay parang bakal na nakapulupot sa nanginginig na bata. Sa isang iglap, inihanda niya ang sarili sa matinding pagkabigla.
Isang sandaling maaaring magbago ng lahat. Ngunit sa halip na kamatayan, ang naramdaman niya ay ang malakas na bugso ng hangin at ang matinis na tunog ng mga gulong na pilit kumakapit sa madulas na aspalto. Ang truck ay huminto ilang pulgada lamang ang layo mula sa kanyang mga tuhod. Ang init ng makina nito ay humahalo sa malamig na hanging dala ng bagyo. Bumukas ang pinto ng truck at isang pamilyar na boses ang pumunit sa katahimikan ng kalsada. Mayumi, Diyos ko, anong ginagawa niyo rito sa gitna ng daan? Ang babaeng bumaba ay si Aling Nena, ang tindera ng isda sa palengke na madalas pagbilhan ni Mayumi ng tingi-tinging ulam. Ang kanyang mukha na punong-puno ng mga kulubot ay bakas ang matinding pag-aalala. Sa isang iglap, naramdaman ni Mayumi ang mga magagaspang ngunit mainit na kamay ni Aling Nena na pilit silang itinatayo mula sa putikan. Pinalayas kami, Aling Nena. Wala na kaming matuluyan ko. Ang tanging naisagot ni Mayumi bago siya tuluyang mawalan ng lakas at mapahilig sa balikat ng matanda. Isinakay sila ni Aling Nena sa loob ng truck. Ang loob nito ay amoy lansa ng isda at lumang krudo. Ngunit para kay Mayumi, iyon ang pinakamabangong amoy sa buong mundo dahil iyon ang amoy ng kaligtasan. Habang binabaybay nila ang madilim na daan patungo sa pampublikong palengke, nanatiling nakatitig si Mayumi sa bintana. Ang ulan ay patuloy na gumuguhit sa salamin, parang mga luhang hindi nauubos. Dinala sila ni Aling Nena sa kanyang maliit na pwesto sa loob ng palengke. Ang sahig ay semento, ang mga dingding ay yari sa pinagtagpi-tagping yero at tabla, at ang bubong ay may ilang butas na tumutulo ang tubig. Ngunit sa ilalim ng malamlam na ilaw ng isang bumbilya, naglabas si Aling Nena ng isang mainit na thermos at basong plastik. Inumin mo ito, Mayumi. Mainit na tubig lang iyan, pero kahit paano ay maibsan ang ginaw nyo. Sabi ni Aling Nena habang inaabutan din si Elia ng isang supot ng lumang pandesal. Pinanood ni Mayumi ang kanyang anak na mabilis na kinakain ng tinapay. Ang bawat kagat ni Elian ay parang isang patalim na sumasaksak sa puso ni Mayumi. Napakabuti ng kanyang anak. Hindi ito nagrereklamo kahit na ang tanging baon nila sa pag-alis ay ang suot nilang basang damit at ang jacket ni Inigo na mahigpit pa ring hawak ng bata. Salamat po, Aling Nena. Hayaan niyo po, kapag nakahanap ako ng trabaho, babayaran ko po ang lahat ng tulong ninyo, sabi ni Mayumi. Ang kanyang boses ay puno ng utang na loob. Huwag mo nang isipin iyan, Mayumi. Ang mahalaga ay ligtas kayo. Napakasama ng loob ng biyenan mo. Sa 40 araw pa ng asawa mo kayo itinapon. Sagot ng matanda habang naglalatag ng ilang karton sa sahig para magsilbing higaan nila. Nang makatulog na si Elian sa ibabaw ng mga karton, kinuha ni Mayumi ang basang jacket ni Inigo. Ito ang huling gamit na hinawakan ng kanyang asawa bago ito sumakay sa barko patungo sa kanyang huling proyekto. Maingat niyang piniga ang tubig mula sa tela. Habang hinahaplos niya ang magaspang na tela ng jacket, naramdaman ni Mayumi ang isang matigas na bagay sa loob ng laylayan nito, malapit sa bandang bewang. Kumunot ang noo ni Mayumi. Hindi ito butones, hindi rin ito barya. Ang tahi sa bahaging iyon ay tila sadyang ginawa ng doble at mas makapal kaysa sa ibang bahagi ng jacket. Ang kanyang puso ay nagsimulang tumibok ng mabilis, isang kaba na may halong kuryosidad ang bumalot sa kanya. Ginamit niya ang kanyang mga kuko upang dahan-dahang tastasin ang tahi. Dahil sa pagkabasa, ang sinulid ay madali nang naputol. Sa bawat hibla ng tela na bumubuka, ang kanyang hininga ay tila nagiging mas mabigat. Ang bango ng asawa na nananatili pa rin sa jacket ay parang bumabalot sa kanya, na tila ba may gustong sabihin si Inigo mula sa kabilang buhay. Nang tuluyang bumukas ang tahi, isang maliit na bagay na nakabalot sa plastik ang nalaglag sa kanyang palad. Sa loob nito ay isang susi na kulay tanso, luma na
ngunit makintab pa rin, at isang piraso ng papel na itiniklop ng maingat. Nanginginig ang mga kamay ni Mayumi habang binubuksan ang plastik. Ang bawat galaw niya ay tila isang dambuhalang hamon sa gitna ng katahimikan ng palengke, kung saan ang tanging naririnig ay ang tulo ng tubig mula sa butas na yero at ang mahimbing na paghinga ni Elian. Inilapit niya ang papel sa malamlam na ilaw ng bombilya. Agad niyang kinilala ang sulat kamay. Ito ang mga titik na binuo ng mga kamay ni Inigo. Ang mga kamay na dati-rati ay humahawak sa kanya ng may buong pagmamahal. Mayumi, mahal ko. Simula ng liham. Kung binabasa mo ito, ibig sabihin ay wala na ako sa piling ninyo. Patawarin mo ako kung naging lihim ito, ngunit kilala ko ang aking ina. Alam kong hindi niya kayo hahayaang mamuhay ng payapa kapag wala na ako. Ang susi na ito ang magdadala sa inyo sa kaligtasan. Itago mo ito, huwag mong ipakikita kahit kanino, lalo na kay Mama. Hanapin mo si Father Lucero sa lumang simbahan sa tabi ng dagat. Siya ang magpapaliwanag ng lahat. Napasinghap si Mayumi. Ang bawat salita ay parang isang mainit na yakap mula sa kabilang buhay, ngunit kasabay nito ay ang isang malamig na takot na gumapang sa kanyang likuran. Inigo, alam niya. Alam ng kanyang asawa ang panganib na darating bago pa man ito mangyari. Ang jacket na itinatapon ni Doña Rosalba na parang basura ay ang mismong kalasag na iniwan ni Inigo para sa kanila. Anong nahanap mo riyan, Mayumi? Tanong ni Aling Nena na naglalakad pabalik mula sa pag-aayos ng kanyang mga timba. Mabilis na itinago ni Mayumi ang papel at susi sa loob ng kanyang palad. Wala po, Aling Nena. Isang alaala lang po mula sa jacket ni Inigo. Tumango ang matanda, bagaman bakas ang kuryosidad sa kanyang mga mata. Sige na, magpahinga na kayo. Mahaba pa ang bukas at kailangan ninyo ng lakas para harapin ang mga Rivera. Humiga si Mayumi sa tabi ni Elian, ngunit ang kanyang diwa ay malayo sa pagtulog. Mahigpit niyang ikinubli ang susi sa kanyang dibdib. Ramdam ang lamig ng metal laban sa kanyang mainit na balat. Sa labas, ang bagyo ay tila humuhupa na. Ngunit sa loob ni Mayumi, isang bagong unos ang nagsisimulang mabuo. Isang unos ng pag-asa na may halong panganib. Hindi lamang palabas na pagpapaalis ang nangyari sa kanila. May mas malalim pang lihim na nakabaon sa pamilya Rivera at ang susing hawak niya ang tanging paraan upang mabuksan ang pintuan ng katarungan. Ngunit habang nakatitig siya sa dilim ng palengke, naramdaman ni Mayumi ang isang kakaibang pakiramdam. Tila ba may mga matang nakamasid sa kanila mula sa labas ng rehas na pinto ng pwesto ni Aling Nena. Isang anino ang dahan-dahang gumalaw sa gitna ng madilim na pasilyo ng palengke. Hindi ito ang hangin. Hindi rin ito ang mga pusang naghahanap ng pagkain. Ang aninong yon ay nakatayo ng matuwid, tila naghihintay ng tamang pagkakataon. Napatigil ang paghinga ni Mayumi. Sino ang nakakaalam na narito sila? At higit sa lahat, sino ang nakakita sa susing kanyang nahanap? Ang katahimikan ng gabi ay biglang naging mabigat, at ang bawat patak ng ulan sa bubungan ay tila tunog ng paparating na panganib. Huwag kang lilingon, Mayumi. Magpatuloy ka lang sa paglalakad at huwag mong bibitawan ang kamay ng anak mo. Ang babalang ito ay tila isang malamig na bulong na nagmula sa sariling isipan ni Mayumi habang papalabas sila sa palengke ng madaling araw na yon. Ang sikat ng araw ay pilit na sumisilip sa pagitan ng makakapal na ulap, nagbibigay ng maputlang liwanag sa paligid na tila paos pa mula sa hagupit ng bagyo kagabi. Amoy basang lupa, na bulok na gulay, at alat ng dagat ang humahalimuyak sa hangin. Sa bawat hakbang ni Mayumi sa maputik na kalsada, nararamdaman niya ang bigat ng susing nakatago sa kanyang bulsa. Isang pirasong bakal na tila tumitimbang ng 1 tonelada dahil sa dalang sikreto nito. Lumingon siya ng bahagya, kunwari ay inaayos ang bitbit na plastic bag
na naglalaman ng ilang pirasong tinapay na ibinigay ni Aling Nena. Sa malayo, nakita niya muli ang aninong iyon. Isang lalaking naka-jacket na itim, nakatayo sa tabi ng isang poste. Kunwari ay nagbabasa ng dyaryo pero ang mga mata ay nakatitig sa kanila. Ang kaba sa dibdib ni Mayumi ay tila isang tambol na mabilis ang paghampas. "Nanay, masakit po ang paa ko," reklamo ni Elian. Ang boses ay puno ng pagod. Ang munting bata ay suot pa rin ang jacket ni Inigo na malaki para sa kanyang maliit na pangangatawan. "Sandali na lang anak, malapit na tayo sa simbahan. Doon ay makakapagpahinga tayo ng maayos." Pag-alo ni Mayumi, bagaman ang sarili niyang mga binti ay tila hihinto na sa pangangatog. Narating nila ang lumang simbahan sa tabi ng dagat. Isang gusaling yari sa mga batong buhay na binalot na ng lumot sa paglipas ng panahon. Ang mga dambuhalang pinto nito na gawa sa matitigas na kahoy ay bahagyang nakabukas na tila isang paanyaya para sa mga kaluluwang ligaw. Pagpasok nila, sinalubong sila ng amoy ng insenso at ang katahimikang tanging sa loob lamang ng bahay ng Diyos matatagpuan. Ang bawat hakbang nila sa mahabang pasilyo ay lumilikha ng mahinang tunog na umaalingaw-ngaw sa mataas na kisame. Sa dulo, malapit sa altar, isang matandang pari ang maingat na nag-aayos ng mga kandila. Ito si Father Lucero. Ang kanyang mukha ay larawan ng kapayapaan, ngunit ang kanyang mga mata ay may lalim na tila nakakita na ng maraming unos. "Father, ako po si Mayumi, ang asawa ni Inigo Rivera." Halos gumuho ang boses ni Mayumi habang binibigkas ang pangalan ng asawa. Tumigil ang pari sa kanyang ginagawa. Dahan-dahan siyang lumingon at tumingin kay Mayumi, pagkatapos ay kay Elian. Isang malungkot na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. "Matagal na kitang hinihintay, Mayumi. Alam ni Inigo na darating ang araw na ito." Dinala sila ni Father Lucero sa loob ng kumbento. Isang silid na puno ng mga lumang libro at mga kagamitang pangrelihiyon. Pinaupo niya sila at binigyan ng mainit na tsa. Doon, inilabas ni Mayumi ang tanso na susi at ang liham na nahanap niya sa jacket. Sabi po ni Inigo sa sulat, "Kayo raw po ang magpapaliwanag." Wika ni Mayumi, ang kanyang mga mata ay nagsusumamo para sa katotohanan. Huminga ng malalim si Father Lucero. Inilabas niya ang isang maliit na kahon mula sa ilalim ng kanyang lamesa at ipinatong ito sa harap ni Mayumi. "Ang susing iyan, Mayumi, ay hindi para sa kayamanan na nakasulat sa mga dokumento ng pamilya Rivera. Iyan ay para sa isang lihim na hindi kayang tanggapin ng biyenan mo." Kinuha ng pari ang ikalawang bahagi ng liham na iniwan ni Inigo sa kanya. Bago siya umalis para sa kanyang huling trabaho, pumunta rito si Inigo. Hawak niya ang mga ebidensya na ang mga Rivera ay unti-unti nang bumabagsak sa bigat ng utang, dulot ng pagsusugal at maling pamumuhay ni Rosalba. Ang lahat ng nakikitang luho nila ngayon ay pansamantalang kinis lamang, nakasandal sa pautang at pangako. At ang mas masakit, Mayumi, bumaba ang tinig niya. Nalaman ni Inigo na may balak laban sa kanya ang sarili niyang ina. Isang planong magpapakinabang sa kanya kapag tuluyan siyang nawala, pati ang natitira niyang ari-arian. Tila tumigil ang mundo ni Mayumi. Ang bawat salita ni Father Lucero ay parang isang dambuhalang alon na tumatama sa kanyang pagkatao. Ang lason sa puso ni Doña Rosalba ay higit pa pala sa pandidiri sa kanyang pagkatao. Ito ay isang maitim na balak na kumitil sa buhay ng sarili nitong anak. Ang susing hawak mo ay para sa isang safety deposit box sa isang bangko sa bayan. Doon itinago ni Inigo ang tunay niyang testamento at ang mga ebidensya laban kay Rosalba. Pero mag-iingat ka, Mayumi. Seryosong babala ng pari. Hindi titigil si Rosalba hanggat hindi niya nakukuha ang susing iyan. Ngayong alam niyang wala na kayo sa bahay,
gagawin niya ang lahat para mahanap kayo. Napatayo si Mayumi. Ang kanyang kamay ay mahigpit na nakahawak sa balikat ni Elian. Ang takot na nararamdaman niya kanina ay unti-unting napalitan ng isang nagbabagang galit. Isang galit na nagmumula sa pagmamahal sa asawa at proteksyon sa anak. Bakit po, Father? Bakit kailangang maging ganito kalupit ang sariling ina sa kanyang anak? Tanong ni Mayumi. Ang boses niya ay nanginginig sa matinding emosyon. Dahil sa ibang tao, ang ginto ay mas mahalaga kaysa sa dugo, Mayumi. Ngunit ang pag-ibig ni Inigo sa inyo ay mas matibay kaysa sa anumang bakal. Habang nag-uusap sila, isang anino ang dahan-dahang lumitaw sa bintana ng kumbento. Ang lalaking naka-jacket na itim ay nakasilip, ang kanyang mga mata ay nakatitig sa susing nasa ibabaw ng lamesa. Dahan-dahang kinapa ng lalaki ang isang patalim sa kanyang bewang. Hindi na malaya ni Mayumi ang panganib na nasa labas lang ng silid. Ang tanging nasa isip niya ay ang mukha ni Inigo at ang pangakong hindi niya hahayaang magwagi ang kasamaan. Ngunit ang tanong na naglalaro sa kanyang isipan ay kasing talim ng kidlat. Kung alam ni Rosalba ang tungkol sa susi, hanggang saan ang kayang gawin ng isang inang nagbenta ng sariling anak para sa salapi? Hindi ka karapat-dapat na maging ina, Mayumi. Tingnan mo ang sarili mo. Isang pulubi na nagtatago sa ilalim ng saya ng simbahan. Ang boses na yon ay parang isang malamig na hampas ng yelo sa gitna ng init ng iniinom na tsaa ni Mayumi. Sa isang sandali, ang payapang amoy ng insenso sa loob ng kumbento ay napalitan ng pamilyar na halimuyak ng mamahaling pabango ni Doña Rosalba. Isang amoy na para kay Mayumi ay amoy ng kamatayan at dusa. Dahan-dahang binitawan ni Mayumi ang tasa. Ang kanyang mga daliri ay biglang nawalan ng pakiramdam. Ang susing tanso sa loob ng kanyang bulsa ay tila naging kasing init ng baga. Nagpapaalala sa kanya na ang panganib ay hindi lamang kumakatok, kundi tuluyan ng nanira ng pintuan. Tumayo si Father Lucero, hinarap ang dambuhalang pinto ng kumbento, kung saan nakatayo si Doña Rosalba kasama ang dalawang opisyal ng pulisya. Ang mga unipormadong lalaki ay tila naiilang, ngunit ang awtoridad na dala ng pangalan ng mga Rivera ay sapat na upang pasunurin sila. Doña Rosalba, nasa loob kayo ng tahanan ng Diyos. Respeto naman po. Kalmadong wika ng pari, bagaman may diin ang kanyang boses. Huwag niyo akong pangaralan, Father. Narito ako para kunin ang pag-aari ng pamilya ko na ninakaw ng babaeng ito. Turo ni Rosalba kay Mayumi. Ang kanyang daliri ay nanginginig sa galit. Inagaw niya ang apo ko. Itinakas niya si Elian sa gitna ng gabi nang walang pahintulot ko. Hindi totoo yan, sigaw ni Mayumi. Sa wakas ay nakahanap ng boses sa gitna ng takot. Pinalayas niyo kami. Itinapon niyo kami sa gitna ng bagyo. Ngunit ang bawat salita ni Mayumi ay tila tumatama lamang sa isang pader ng bakal. Ngumisi si Doña Rosalba, isang ngising puno ng panlilibak. Hinarap niya ang mga pulis. Kita niyo na? Delusyonal na siya. Tumingin kayo sa paligid. Dito ba dapat lumaki ang tagapagmana ng mga Rivera? Sa isang madilim na silid, kasama ang mga lumang libro. Wala siyang trabaho, wala siyang pera. At base sa report na isinumite ko, may sakit siya sa pag-iisip dahil sa pagkawala ng asawa niya. Ang puso ni Mayumi ay tila pinipiga ng isang dambuhalang kamay. Ang gaslighting ni Rosalba ay sadyang napakalupit at napakatalas. Sa harap ng batas, si Mayumi ay isang balong walang-wala, habang si Rosalba ay ang makapangyarihang lola na may kakayahang magbigay ng marangyang buhay. Elian, halika rito sa lola. Utos ni Rosalba. Ang kanyang boses ay naging plastik na malambing. Ayoko po. Kay nanay lang ako. Sigaw ng bata. Mahigpit na yumakap sa baywang ni Mayumi. Ang munting katawan ni Elian ay nanginginig. Ang kanyang mukha ay baon sa basang damit ng kanyang ina. Officer, gawin niyo ang trabaho niyo. Mariing utos ni Rosalba sa mga pulis.
Dahan-dahang lumapit ang isang pulis. Ang kanyang mukha ay bakas. Ang paghingi ng paumanhin. Mrs., kailangan po muna nating sumama sa presinto. May temporary protection order na inihain ng lola ng bata. Para po ito sa kapakanan ni Elian. Hindi! Huwag niyo siyang kukunin sa akin. Siya na lang ang meron ako. Hiyaw ni Mayumi. Nagsimula ang isang magulong tagpo. Pilit na hiniwalay ng pulis ang maliit na kamay ni Elian mula sa damit ni Mayumi. Ang bawat paghatak ay parang pagpunit sa laman at kaluluwa ni Mayumi. Ang mga sigaw ni Elian, ang pagtawag nito sa kanyang nanay, ay tila mga kutsilyong humihiwa sa bawat sulok ng simbahan. Ang tunog ng mga sapatos na nagkakaladkad sa sahig at ang marahas na paghinga ng mga matatanda ay sumira sa katahimikan ng banal na lugar. Nanay! Nanay! Tulong po! Ang huling rinig ni Mayumi bago tuluyang naipasok si Elian sa loob ng itim na sasakyan ni Rosalba. Nais tumakbo ni Mayumi, nais niyang habulin ang sasakyan, ngunit hinarangan siya ng isa pang pulis. Bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa labas ng kumbento, ang kanyang mga kamay ay nakabaon sa tuyong lupa at mga tuyong dahon. Ang sikat ng araw ay tila nangungutya sa kanyang kalagayan, nagpapakita ng bawat dumi sa kanyang damit at bawat luha sa kanyang pisngi. Mula sa bintana ng sasakyan, tumingin si Doña Rosalba kay Mayumi. Walang salita. Tanging ang dahan-dahang pag-akyat ng salamin ng bintana ang nagsilbing sagot. Ang huling nakita ni Mayumi ay ang nanunuyang tingin ng matanda. Ang tingin ng isang halimaw na nagtagumpay sa pagkuha ng pinakamahalagang kayamanan ng isang ina. Naiwan si Mayumi sa gitna ng katahimikan. Ang tanging naririnig ay ang sarili niyang marahas na paghikbi at ang malakas na pagpintig ng kanyang puso na tila gustong kumawala sa kanyang dibdib. Ang hanging galing sa dagat ay humampas sa kanyang mukha, malamig at malupit. Dahan-dahang lumapit sa kanya si Father Lucero. Inilagay ang kamay sa kanyang balikat. Ngunit parang hindi na ito naramdaman ni Mayumi. Ang kanyang buong mundo ay nagdilim. Ang bawat pangarap na binuo nila ni Inigo ay tila nawala, kasabay ng usok ng sasakyang lumayo. Kinapa ni Mayumi ang susi sa kanyang bulsa. Ito na lang ang natitira. Ang susing ito, ang tanging paraan para maibalik sa kanya si Elian. Ngunit habang nakatingin siya sa kalsadang dinaanan ng kanyang anak, isang mapait na tanong ang gumuhit sa kanyang isipan. Kasing pait ng lasa ng sariling luha. Gaano kalayo ang kayang lakarin ng isang inang nawalan ng lahat bago siya tuluyang lamunin ng dilim ng kawalang pag-asa? Ang pinakamabigat na pasan ng isang ina ay ang yakapin ng hangin kung saan dati ay naroon ang kanyang anak. Para kay Mayumi, ang katahimikan ng simbahan pagkatapos ng gulo ay mas nakabibingi kaysa sa pinakamalakas na kulog. Nakaupo siya sa sahig, ang kanyang mga kamay ay nakayukom at nakabaon sa kanyang kandungan, tila pilit na pinipigilan ang sariling pagkatao na tuluyang magsabog. Ang lamig ng semento ay nanunuot sa kanyang mga binti, ngunit mas matindi ang lamig na nanahan sa kanyang puso. Ang amoy ng insenso na dati ay nagbibigay ng payapa ay tila naging amoy ng isang lamay, ang lamay ng kanyang karapatan bilang isang magulang. Mayumi, tumayo ka riyan. Hindi matatapos ang laban sa pagluha lamang. Ang boses ni Father Lucero ay marahan ngunit may awtoridad na hindi matatanggihan. Inalalayan ng pari si Mayumi patungo sa isang maliit na opisina sa likod ng sacristy. Doon, sa ilalim ng isang lumang bentilador na dahan-dahang umiikot at humahati sa mahalumigmig na hangin, may isang babaeng naghihintay. Nakasuot ito ng puting blazer, maayos ang pagkakatali ng buhok, at ang kanyang mga mata ay tila mga hiyas na naglalabas ng talino at tapang. Mayumi, nais kong ipakilala sa iyo si Attorney Celine Cruz, wika ni Father Lucero. Siya ay isang kaibigan ng simbahan at isa sa pinakamahusay na abogado sa lungsod. Higit sa lahat, alam niya kung paano lumaban sa mga higanteng tulad ng mga Rivera.
Tumayo si Celine at hinawakan ang nanginginig na kamay ni Mayumi. Ang init ng palad ng abogado ay tila isang kuryenteng nagbigay ng kaunting buhay sa naninigas na diwa ni Mayumi. Narinig ko ang nangyari, Mayumi. Patawarin mo ako kung hindi ako nakarating ng mas maaga upang pigilan ang mga pulis. Pero pangako, gagawin natin ang lahat para mabawi si Elian. Bakit po nila ginagawa ito? Hikbi ni Mayumi. Ang kanyang boses ay puno ng pagod. Wala naman akong ibang hangad, kundi ang mahalin ng anak ko. Bakit kailangang gamitin ang batas para saktan kami? Umupo si Celine sa harap niya. Ang kanyang mukha ay seryoso. Dahil sa mga taong tulad ni Doña Rosalba, ang batas ay hindi tungkol sa katotohanan, kundi tungkol sa kung sino ang may pinakamalakas na boses at pinakamakapal na pitaka. Pero may nakalimutan siya. Ang katarungan ay may sariling oras at madalas, ito ay nagsisimula sa isang maliit na bagay. Tumingin si Celine sa bulsa ni Mayumi. Nabanggit sa akin ni Father Lucero ang tungkol sa iniwan ni Inigo. Maari ko bang makita? Dahan-dahang inilabas ni Mayumi ang tanso na susi. Ipinatong niya ito sa lamesang kahoy at ang mahinang tunog ng pagtama ng metal sa kahoy ay tila isang hudyat ng pagsisimula ng isang bagong kabanata. Kinuha ni Celine ang susi, tiningnan ito ng malapitan sa ilalim ng ilaw, at pagkatapos ay kinuha ang isang magnifying glass mula sa kanyang bag. Habang sinusuri ng abogado ang susi, ang tanging naririnig sa silid ay ang mahinang pag-ikot ng bentilador at ang mabigat na hininga ni Mayumi. Nakita ni Mayumi ang unti-unting pagbabago sa ekspresyon ng mukha ni Celine mula sa pagiging mausisa patungo sa isang matinding pagkagulat. Mayumi, alam mo ba kung anong klaseng susi ito? Tanong ni Celine, ang kanyang boses ay bahagyang nanginginig. Ang sabi po ni Inigo, para raw po yan sa isang safety deposit box sa bangko rito sa bayan. Sagot ni Mayumi. Umiling si Celine. Hindi ito basta susing tanso para sa lokal na bangko. Tumingin ka rito sa dulo, may napakaliit na marka ng isang agila at mga numero. Itinuro niya ang isang bahagi ng susi na halos hindi makita ng ordinaryong mata. Inigo didn't just leave you a simple bank key. This is a high-security master key para sa isang offshore vault ng isang Swiss bank branch sa Manila. This is not for small savings. This is for something much larger, something that can change the fate of the entire Rivera clan. Nanlaki ang mga mata ni Mayumi. Ang simpleng susing nahanap niya sa lumang jacket ay tila naging isang dambuhalang pasabog sa kanyang harapan. Ibig sabihin, alam ni Inigo na hindi sapat ang simpleng proteksyon. Pagpapatuloy ni Celine, ang kanyang mga mata ay naglalabas ng bagong sigla. He hid his most valuable assets and evidence in a place where even his mother's influence couldn't reach. If this key opens what I think it opens, hindi lang natin mababawi si Elian. We can strip Doña Rosalba of everything she owns. Naramdaman ni Mayumi ang isang kakaibang pakiramdam sa kanyang dibdib. Hindi na lamang ito purong takot. May isang maliit na ningas ng pag-asa na nagsimulang mag-alab. Isang pag-asa na ang bawat patak ng luha niya ay may katumbas na katarungan. Ngunit bago pa sila makapagplano ng susunod na hakbang, isang malakas na katok ang bumasag sa usapan. Ang pinto ng opisina ay bumukas at pumasok ang isang sakristan. Ang mukha ay putlang-putla. Father, Attorney Celine, may mga kalalakihang nakapaligid sa labas ng simbahan. May mga dalang itak at tila naghahanap ng kung ano. Tinatanong nila kung nasaan ang balong si Mayumi. Nagkatinginan si Celine at Father Lucero. Ang panganib ay hindi na lamang nasa loob ng korte, ito ay nasa pintuan na nila. Ang anino ng kasamaan ni Rosalba ay mas mahaba at mas madilim kaysa sa inaasahan nila. Mayumi, itago mo ang susi. Utos ni Celine, habang mabilis na nililigpit ang kanyang mga gamit. Kailangan nating makaalis dito sa lalong madaling panahon.
Hindi ito basta pananakot. Rosalba is desperate, and the desperate beast is at its most dangerous. Hinawakan ni Mayumi ang susi nang napakahigpit hanggang sa bumaon ang talim nito sa kanyang palad. Habang naririnig niya ang mga yabag ng mabibigat na sapatos sa labas ng simbahan, isang sumpa ang nabuo sa kanyang isipan. Hindi niyo ako matatapos hanggat hindi ko muling nayayakap ang anak ko. Kahit na dumanak ang dugo, sisiguraduhin kong ang susing ito ang magiging kandado sa inyong sariling impyerno. Ang bawat hakbang palayo sa simbahan ay tila paglalakad sa ibabaw ng nagbabagang aspalto sa tulong ni Father Lucero na gawang makapuslit ni na Mayumi at attorney. Celine sa likurang pintuan ng kumbento, suot ang mga luma at malalaking kapote upang ikubli ang kanilang mga mukha. Habang mabilis na binabaybay ng sasakyan ni Celine ang daan patungo sa kabayanan, nakatingin lang si Mayumi sa kanyang mga palad na nanginginig pa rin. Ang susing tanso ay tila tumitibok sa loob ng kanyang bulsa, kasabay ng mabilis at takot na takot niyang puso. Hindi ka pwedeng magtago habang buhay, Mayumi. Seryosong wika ni Celine habang mahigpit ang hawak sa manibela. Ang takot ay pagkain ng mga taong tulad ni Doña Rosalba. Kapag nakita niyang nanginginig ka, lalo kanyang tatapakan. Kailangan mong ipakita sa kanya na hindi ka na ang mahinang minahe na pinalayas niya sa gitna ng bagyo. Huminga ng malalim si Mayumi. Tama ang abogado. Ang pag-ibig niya kay Ilian ay dapat maging mas matindi kaysa sa takot niya sa kanyang biyenan. Dalhin niyo po ako sa mansyon. Gusto kong makita ang anak ko. Tumigil ang sasakyan sa harap ng dambuhalang pintuang bakal ng mga Rivera. Ang mansyong ito, na dati ay itinuring ni Mayumi na tahanan, ay tila naging isang malaking kabaong na gawa sa semento at marmol. Ang bawat dekorasyon sa paligid ay nagpapaalala sa kanya ng mga taon ng kanyang paninilbihan at pagtitiis. Pagbaba niya ng sasakyan, sinalubong siya ng malamig na ihip ng hangin na nagdadala ng amoy ng mga mamahaling bulaklak sa hardin. Mga bulaklak na siya mismo ang nagdidilig noon. Ngunit ngayon ay tila mga banyagang bantay na nagbabawal sa kanyang pagpasok. Mrs., bawal po kayo rito. Utos po ni Doña Rosalba. Harang ng gwardiya. Ang boses ay puno ng pagkailang dahil kilala nito ang kabaitan ni Mayumi. Narito ako para sa anak ko, para kay Elian, sigaw ni Mayumi. Ang kanyang boses ay umalingaw-ngaw sa malawak na bakuran. Bumasag sa katahimikan ng marangyang subdibisyon. Bumukas ang dambuhalang pintuan ng mansyon at lumabas si Doña Rosalba. Nakasuot ito ng isang asul na satin na robe, may hawak na baso ng alak, at ang kanyang mukha ay puno ng kasuklaman. Dahan-dahan itong lumapit sa rehas na bakal. Ang bawat hakbang ay tila isang insulto sa kahirapan ni Mayumi. Ang lakas din ng loob mong bumalik dito, Mayumi. Panunuya ni Rosalba. Hindi ka ba napapagod sa kakahabol sa amin? Wala na rito ang asawa mo para protektahan ka. At ang anak mo? Masaya siya sa loob. Masaya siyang malayo sa amoy ng isda. At hirap na ibinibigay mo sa kanya. Ibalik mo sa akin si Elian, Rosalba. Mariing sabi ni Mayumi. Hindi niya tinawag na mama ang matanda. Ang paggalang na dati ay ibinibigay niya ng buong puso ay tuluyan ng natunaw sa baha ng nakaraang gabi. Humalakhak ang matanda. Isang tunog na parang pagkagasgas ng bakal sa bato. At ano ang gagawin mo? Magsusumbong ka sa mga pulis? Tandaan mo, hawak ko ang batas sa bayang ito. Ikaw ay isang balong walang silbi, walang trabaho, at walang kinabukasan. Lumapit si Mayumi sa rehas, sapat na upang maramdaman niya ang lamig ng bakal sa kanyang mga daliri. Tumingin siya ng diretso sa mga mata ni Rosalba. Isang tinging hindi kailanman nagawa ni Mayumi sa loob ng 8 taon. Isang tinging puno ng katotohanan at lihim na kapangyarihan. Sigurado ka ba, Rosalba? Bulong ni Mayumi, ngunit ang bawat salita ay malinaw na parang tunog ng kampana. Sigurado ka bang wala akong dala? Dahil nahanap ko na ang iniwan ni Inigo sa akin.
Nahanap ko na ang susi. Ang susing magbubukas hindi lang ng vault, kundi ng lahat ng baho at kasalanang itinatago mo sa ilalim ng pangalang Rivera. Biglang natigilan si Doña Rosalba. Ang baso ng alak sa kanyang kamay ay bahagyang nayanig. Naglikha ng maliliit na alon sa mapulang likido. Ang kanyang mga mata na dati ay puno ng pang-aapi ay biglang kinakitaan ng isang mabilis na kidlat ng takot. Ang kanyang labi ay bahagyang nanginig. At ang kanyang maputlang kutis ay tila naging mas maputla pa sa ilalim ng liwanag ng buwan. Anong pinagsasabi mo? Nauutal na tanong ng matanda, bagaman pilit niyang ibinabalik ang kanyang pagiging arogante. Alam mo kung ano ang ibig kong sabihin, pagpapatuloy ni Mayumi. Ang kanyang boses ay naging kalmado, ngunit mapanganib. Alam ni Inigo ang lahat. Alam niya ang ginawa mo sa tatay niya. Alam niya ang tungkol sa mga utang mo. At higit sa lahat, alam niya kung gaano ka kadesperada na makuha ang insurance niya. Ibalik mo sa akin ang anak ko bago ko pagamitin ang susing ito para sirain ang mundong kinatatayuan mo. Isang mahabang katahimikan ang bumalot sa pagitan nila. Ang tanging naririnig ay ang mahinang kaluskos ng mga dahon at ang malayo at malungkot na tahol ng aso. Si Rosalba ay tila isang rebultong nakatayo. Ang kanyang isipan ay mabilis na naghahanap ng paraan upang makawala sa bitag na inilatag ni Mayumi. Umalis ka na rito. Sa wakas ay sabi ni Rosalba. Ang boses ay mahina, ngunit puno ng laso. Hinding-hindi mo na makikita ang anak mo. Mabilis na tumalikod ang matanda at naglakad pabalik sa loob ng mansyon. Ngunit bago siya pumasok, lumingon siya sa kanyang katiwala na nakatayo sa dilim ng balkonahe. Ang kanyang mga mata ay nagbigay ng isang tahimik ngunit malinaw na utos, isang utos na hindi nangangailangan ng salita upang maintindihan. Pagbalik ni Mayumi sa sasakyan, nararamdaman niya ang matinding pagod ngunit may kasamang kakaibang tapang. Nakita ko ang takot sa mga mata niya, attorney. Celine. Yun ang simula, Mayumi, sagot ni Celine habang pinapaandar ang makina. Pero mag-ingat ka. Ngayong alam na niyang hawak mo ang ebidensya, gagawin na niya ang lahat para patahimikin ka. This is no longer just a custody battle. This is a war for survival. Sa loob ng mansyon, pumasok si Doña Rosalba sa kanyang silid at marahas na isinara ang pinto. Hinarap niya ang kanyang katiwala. Ang kanyang muka ay parang isang demonyong nag-aapoy sa galit. Ayusin mo ang lahat, utos ni Rosalba. Ang boses ay parang isang kalawang na kutsilyo. Huwag mong hayaang makarating ang babaeng yan sa Maynila. Hindi mahalaga kung anong mangyari sa kanya. Basta siguraduhin mong makuha ang susing iyan bago pa tayo tuluyang mabaon sa impyernong binuo ng sarili kong anak. Ang bawat salita ni Rosalba ay tila isang hatol ng kamatayan na lumutang sa hangin. Habang sa labas, ang kadiliman ng gabi ay tila lalong kumapal. Naghihintay sa susunod na biktima ng kasakiman. Buksan mo, Mayumi. Buksan mo at harapin ang katotohanang matagal nating itinago. Ang mga salitang ito mula sa liham ni Inigo ay tila paulit-ulit na bumubulong sa isipan ni Mayumi habang nakatayo siya sa harap ng isang dambuhalang pintong bakal sa loob ng isang gusali sa Makati. Ang paligid ay balot ng katahimikan at lamig ng aircon na tila nanunuot hanggang sa kanyang mga buto. Napatingin si Mayumi sa kanyang sarili sa salamin ng lobby kanina. Suot niya ang isang simpleng bestida na kupas na ang kulay. Malayo sa rangya ng mga taong labas-masok sa bangkong ito. Pakiramdam niya ay isa siyang banyagang naligaw sa isang mundong hindi para sa kanya. Ngunit ang susing hawak niya ang nagbibigay sa kanya ng karapatang tumayo ng matuwid. Sa tabi niya, si Attorney Celine ay nananatiling alerto. Ang kanyang mga mata ay pasimpleng nagmamasid sa bawat taong pumapasok. Alam nilang hindi sila ligtas. Ang biyahe mula Bicol patungong Maynila ay puno ng kaba.
Bawat itim na sasakyang sumusunod sa kanila sa expressway ay tila isang banta ng kamatayan. Huwag kang manginig, Mayumi. Mahinang bilin ni Celine habang iniaabot ang kanilang mga dokumento sa bank manager. Nandito na tayo. Malapit na nating makuha ang sandata mo. Nang sa wakas ay makapasok sila sa loob ng vault room, ang amoy ng lumang papel at tuyong hangin ang sumalubong sa kanila. Inilabas ng manager ang isang mahabang metal na kahon at ipinatong ito sa lamesa bago sila iniwan para sa kanilang privacy. Dahan-dahang ipinasok ni Mayumi ang tanso na susi. Narinig niya ang mahinang pag-ikot ng mga bakal na gear sa loob ng trangka. Isang tunog na tila nagpapalaya sa isang nakakulong na hininga. Pagbukas ng takip, ang unang tumambad sa kanya ay hindi ginto o pera, kundi isang tumpok ng mga legal na dokumento na maayos na nakasalansan. Diyos ko, bulong ni Selene habang binabasa ang unang pahina. Mayumi, tingnan mo ito. Ito ang orihinal na titulo ng Isla de Sante, ang islang matagal nang gustong ibenta ni Rosalba para pambayad sa kanyang mga utang. Pero nakapangalan ito sa iyo at kay Elian. Inigo ensured that the most valuable part of the Rivera estate is legally yours. Ngunit hindi ang titulo ang nakakuha ng atensyon ni Mayumi. Sa ilalim ng mga papel, may isang maliit na digital recorder at isang post-it note na may sulat kamay ni Inigo. Para sa iyong kalayaan, Mayumi, makinig ka ng mabuti. Nanginginig ang mga daliri ni Mayumi nang pindutin niya ang play button. Ang unang narinig niya ay ang mahinang paghinga ni Inigo. Pagkatapos ay ang pamilyar at malambing niyang boses na tila nagmula sa kabilang buhay. Mayumi, mahal ko, patawarin mo ako kung hanggang dito ay binibigyan kita ng pasakit. Ngunit kailangan mong malaman ang katotohanan upang maprotektahan mo si Elian. Panimula ng tinig sa recorder. Matagal kong inimbestigahan ang pagpanaw ni Papa. 10 taon na ang nakalilipas, sabi ni Inigo. Akala nating lahat ay atake sa puso yon. Pero nahanap ko ang mga reseta at gamot na lihim na pinalitan ni Mama. Siya ang may kinalaman sa nangyari kay Papa, Mayumi. Siya ang gumalaw sa likod ng lahat para makuha ang kontrol sa korporasyon. Napahawak si Mayumi sa kanyang dibdib. Ang bawat salita ni Inigo ay parang kidlat na sumisiklab sa kanyang puso. Winawasak ang huling bakas ng paggalang na natitira para kay Rosalba. Ang lason sa pamilyang ito ay mas malalim at mas madilim kaysa sa inaasahan niya. At ngayon, pagpapatuloy ng boses ni Inigo, ang tono ay puno ng pait at takot. Nalaman ni Mama na alam ko na ang lihim niya. Nakatanggap ako ng mga banta. Kung may mangyari man sa akin sa susunod na proyekto ko sa dagat, huwag kang maniwala na aksidente lang yon. Mayumi, tumakas kayo. Gamitin mo ang lahat ng nasa loob ng kahon na ito para itumba ang reyna ng mga Rivera. Mahal na mahal ko kayo ni Elian. Natapos ang recording sa isang mahabang buntong hininga. Ang katahimikan sa loob ng vault ay naging kasing bigat ng isang sementeryo. Napasandal si Mayumi sa malamig na pader. Ang kanyang mga luha ay dahan-dahang pumatak sa mga dokumentong hawak niya. Ang sakit na nararamdaman niya ay hindi na lamang dahil sa pangungulila. Ito ay dahil sa katotohanang ang asawa niya ay namuhay sa takot sa sarili nitong ina. Mayumi, kailangan nating kumilos. Seryosong sabi ni Celine, ang kanyang muka ay bakas ng matinding galit. This recording is a death sentence for Rosalba. It proves motive for murder. Hindi lang ito custody battle ngayon. Murder case na ito. Kinuha ni Mayumi ang recorder at mahigpit itong hinawakan. Ang kanyang mga mata, na dati ay puno ng luha at pag-aalinlangan, ay biglang naging kasing tigas ng bakal. Ang bawat alaala ng pananakit sa kanya ni Rosalba, ang pag-agaw kay Elian, at ang pagkamatay ni Inigo ay nagsama-sama upang bumuo ng isang nagbabagang determinasyon. Hindi ko lang siya itutumba, Attorney Celine. Wika ni Mayumi, ang boses ay kalmado, ngunit may dalang pait na nakakapangilabot.
Sisiguraduhin kong mararamdaman niya ang bawat segundo ng pagdurusa na ibinigay niya sa amin. Sisiguraduhin kong mabubulok siya sa selda habang pinapanood niyang ang lahat ng kanyang pinatunayan ay nagiging abo. Dahan-dahan silang lumabas ng vault. Bit-bit ang mga ebidensyang wawasak sa isang dinastiya. Ngunit habang papunta sila sa elevator, napansin ni Mayumi ang isang anino sa dulo ng pasilyo. Isang lalaking nakasuit, may earphone sa tainga at nakatitig ng diretso sa kanila habang may kinakausap sa kanyang radio. Hindi pa sila nakakalabas ng gusali, ngunit ang bitag ni Rosalba ay tila nakalatag na. Ang tanong na lamang ay kung sino ang unang susuko sa gitna ng digmaang ito. Habang bumubukas ang pinto ng elevator, isang mensahe ang pumasok sa telepono ni Mayumi mula sa isang hindi kilalang numero. Binuksan niya ito at muntik nang mabitawan ang kanyang hawak. Isang litrato ni Elian na tutulog sa loob ng isang madilim na silid at may caption na, "Isang maling galaw mo lang, Mayumi, at hinding-hindi mo na maririnig ang boses ng anak mo. Kailanman." Isang babaeng nagbebenta ng katawan sa loob ng simbahan ay walang karapatang tawaging ina. Ang mga salitang ito na nakasulat sa isang malaking banner na nakasabit sa tapat ng munisipyo ang sumalubong kay Mayumi pagbalik niya sa Bicol. Ang bawat titik ay tila isang matalim na kuko na kumakalmot sa kanyang dangal. Hindi pa man siya nakakababa ng sasakyan ni Attorney Celine. Nararamdaman na niya ang bigat ng mga tingin ng mga taong dati ay ngumingiti sa kanya sa palengke. Ang hanging Bicolano na dati ay amoy sili at gata, ngayon ay tila puno ng lason at mapanghusgang bulong. "Huwag kang titingin sa labas, Mayumi." Mahinang utos ni Celine, ngunit huli na ang lahat. Nakita ni Mayumi ang mga pamilyar na mukha ng kanyang mga kapitbahay. Ang mga babaeng dati ay tinutulungan niya sa pananahi ng mga kurtina ay mabilis na nag-iwas ng tingin at nag-antanda ng krus nang makita siya. Ang mga lalaking dati ay kalaro ni Inigo ng basketball ay nagbubulungan habang nakatingin sa kanya nang may mali siya. Ang pakana ni Doña Rosalba ay hindi lamang legal na laban. Ito ay isang masistemang pagpatay sa kanyang pagkatao. Sa loob lamang ng 2 araw na wala siya, nagkalat ang mga litratong edited sa social media. Mga kuha nila ni Father Lucero sa loob ng kumbento na pinalabas na may mali siya. Ang chismis ay kumalat na parang apoy sa tuyong damo. Si Mayumi raw ay matagal nang nangangalunya habang may sakit si Inigo at si Father Lucero raw ang tunay na ama ni Elian. Nang makarating sila sa harap ng maliit na siongmay, taller, na pilit na itinayo ni Mayumi sa tulong ni Aling Nena, nadurog ang kanyang puso. Ang pinto ay punong-puno ng bandalismo. "Puta ng pari, mamamatay tao at walang hiyang balo" ang nakasulat sa pulang pintura na tila sariwang dugo pa. Ang mga bintanang salamin ay basag. Ang mga piraso nito ay nagkalat sa sahig na parang mga kristal ng kanyang pangarap. "Diyos ko, anong ginawa nila?" Bulong ni Mayumi. Ang kanyang boses ay nanginginig. Sa matinding yusuche, pano. Bumaba siya ng sasakyan at agad siyang pinalibutan ng ilang kababaihan sa barangay. Ang nangunguna sa kanila ay si Aling Marites, ang pinakatsismosa sa lugar na laging binibigyan ni Mayumi ng libreng tahi noon. "Ang kapal din naman ng mukha mong bumalik dito, Mayumi," sigaw ni Marites. "Akala namin ay banal ka. Yun pala ay dinudungisan mo ang memorya ni Inigo sa loob mismo ng simbahan. Hindi kami papayag na ang isang katulad mo ay manatili rito at sirain ang moralidad ng aming baryo." "Wala kayong alam. Lahat ng naririnig nyo ay kasinungalingan," sigaw ni Mayumi pabalik. Ang kanyang mga mata ay nag-aapoy sa luha. Ngunit bago pa siya makalapit, isang bato ang mabilis na lumipad mula sa likuran ng grupo at tumama sa noo ni Mayumi. Ang tunog ng pagtama ng bato sa kanyang balat ay tila isang tuyong sanga na nabali. Naramdaman ni Mayumi ang init ng malapot na likidong dumadaloy sa kanyang mukha.
humahalo sa kanyang mga luhang alat. Napatigil ang lahat. Ang tanging naririnig ay ang mahinang pagpatak ng dugo sa basang lupa at ang malakas na paghinga ni Mayumi. Mayumi! Sigaw ni Celine. Mabilis siyang inalalayan. Tama na ito, mga wala kayong utang na loob. Lahat kayo ay nabayaran ng pera ni Rosalba. Sa gitna ng kaguluhan, isang itim na SUV ang dahan-dahang huminto sa di kalayuan. Bumukas ang bintana at lumitaw ang mukha ni Doña Rosalba. Nakasuot siya ng itim na salamin at sa kanyang mga labi ay may isang matamis ngunit nakakangilabot ng ngiti. Itinaas niya ang kanyang telepono, ang mismong teleponong nagpadala ng litrato ni Elian kanina. Wala siyang sinabi, ngunit ang mensahe ay malinaw. Ito ang mangyayari sa iyo kung lalaban ka. Mawawalan ka ng dangal, mawawalan ka ng kaibigan, at hinding-hindi mo na makukuha ang anak mo. Pumasok muli si Mayumi sa loob ng kanyang nasirang Taller. Doon, sa gitna ng mga nagulong tela, nakita niya ang isang maliit na sapatos ni Elian na naiwan sa sahig. Pinulot niya ito at idiniin sa kanyang puso. Ang bango ng kanyang anak na nananatili sa sapatos ay ang tanging bagay na pumipigil sa kanya na tuluyang sumuko sa dilim. Nanay, nasaan ka na? Tila naririnig niyang tinig ni Elian sa kanyang gunita. Tumingin si Mayumi sa salamin na basag-basag. Ang refleksyong nakita niya ay isang babaeng duguan ng noo, gulo-gulo ang buhok at hinamak ng buong mundo. Ngunit sa likod ng mga sugat na yon, nakita niya ang mga mata ng isang babaeng wala ng takot na mawalan dahil kinuha na sa kanya ang lahat. Gusto mo ng gyera, Rosalba? Bulong ni Mayumi. Ang kanyang boses ay naging kasing lamig ng semento sa vault. Ibibigay ko sa iyo ang giyerang hindi mo makakalimutan. Kung kailangang maging marumi ang kamay ko para malinis ang pangalan ni Inigo at mabawi ang anak ko, gagawin ko. Kinuha ni Mayumi ang recorder mula sa kanyang bulsa. Alam niyang ang ebidensyang ito ay pwedeng pumatay kay Rosalba. Ngunit alam din niyang bago ito mangyari, kailangan muna niyang harapin ang pinakamahirap na pagsubok, ang manatiling matatag habang ang lahat ng tao ay tinatawag siyang makasalanan. Biglang tumunog ang telepono ni Attorney Celine. Mayumi, kailangan nating pumunta sa ospital. Si Father Lucero. Sinugod siya sa emergency room. May mga lalaking nambugbog sa kanya sa loob ng simbahan. Ang bawat hibla ng pag-asa ni Mayumi ay tila isa-isang pinuputol. Ang kasamaan ni Rosalba ay walang pinipiling biktima. Kahit ang mga taong tanging hangad lang ay tumulong. Habang papalayo sila sa nasirang Taller, isang tanong ang nag-iiwan ng malalim na sugat sa isipan ni Mayumi. Hanggang kailan mananatiling bulag ang katarungan at gaano pa karaming dugo ang kailangang dumanak bago marinig ng langit ang hiyaw ng isang inang inapi? Walang halaga ang katotohanan kung wala kang perang pambili ng katarungan, Mayumi. Sa mundong ito, ang hustisya ay para lamang sa mga taong kayang bayaran ang bawat patak ng luha. Ang boses ni Attorney Valderrama, ang tanyag na abogadong binayaran ni Doña Rosalba, ay parang isang matalas na labaha na humihiwa sa katahimikan ng hallway ng korte. Nakatayo siya sa harap ni Mayumi. Ang kanyang mga kamay ay nasa bulsa ng kanyang mamahaling suit, habang ang kanyang mukha ay puno ng mapanuyang ngiti. Para sa kanya, ang kasong ito ay isang laro lamang. Isang laro kung saan ang mga Rivera ang laging panalo at ang mga katulad ni Mayumi ay laging talunan. Dahan-dahang hinawakan ni Mayumi ang munting sapatos ni Elian sa loob ng kanyang bag. Ang tela nito ay bahagyang magaspang, isang pamilyar na tekstura na nagpapaalala sa kanya ng bawat hakbang ng kanyang anak. Tumingin siya sa bintana ng ospital kanina bago tumuloy sa korte. Nakita niya si Father Lucero na nakahiga. Ang mukha ay balot ng benda at ang katawan ay puno ng pasa. Ang paring iyon ay nagsakripisyo para sa kanya at ang bawat patak ng dugo nito ay tila isang sumpa na nag-uutos sa kanyang huwag
sumuko. Hindi na bibili ang dangal ng isang ina, Attorney Valderrama. Sagot ni Mayumi. Ang kanyang boses ay mahina, ngunit may lalim na tila galing sa ilalim ng lupa. Maaring hawak niyo ang pera, pero hindi niyo kailanman mahahawakan ang takot na nararamdaman ni Rosalba ngayon. Pumasok sila sa loob ng silid-pulungan. Ang amoy ng lumang kahoy, selyadong mga dokumento, at ang lamig ng aircon ay tila nagpabigat sa bawat hininga ni Mayumi. Ang mga tao sa loob, ang mga miron, ang mga reporter na naghahanap ng iskandalo, at ang mga kamag-anak ng mga Rivera ay lahat nakatitig sa kanya. Naririnig niya ang kanilang mga bulungan, ang mga mapanghusgang salita na tila mga langgam na gumagapang sa kanyang balat. Nakaupo sa kabilang panig si Doña Rosalba, bihis na bihis sa kanyang itim na terno. Ang kanyang mga mata ay nakatago sa likod ng dark glasses. Mukha siyang isang reyna na naghihintay ng kanyang koronasyon, hindi ng isang hatol. Tumayo ang lahat. Utos ng court bailiff habang pumapasok ang huwes. Nagsimula ang paglilitis. Ang bawat sandali ay tila isang pagpapahirap. Tumayo ang unang saksi ni Rosalba. Isang babaeng dati ay katulong sa mansyon na binayaran upang magsinungaling. Opo, Judge. Wika ng saksi, ang kanyang boses ay pilit na nanginginig. Madalas ko pong makitang may ibang lalaking pumupunta sa bahay kapag wala si Sir Inigo. Si Mayumi po, hindi po siya ang matinong asawang akala ng lahat. Pabaya po siya sa anak niya dahil abala siya sa kanyang mga lihim na pakikipagtagpo. Naramdaman ni Mayumi ang panginginig ng kanyang mga kamay sa ilalim ng lamesa. Ang bawat kasinungalingan ay parang isang pako na ibinabaon sa kanyang palad. Gusto niyang sumigaw. Gusto niyang tumayo at sampalin ang saksing iyon. Ngunit naramdaman niya ang hawak ni Attorney Celine sa kanyang braso. Hinga ng malalim, Mayumi. Hayaan mo silang maglabas ng lahat ng lason. Bulong ni Celine. Lumipas ang mga oras. Ang depensa ni Rosalba ay binuo sa isang napakagandang sining ng panlilinlang. Pinalabas nilang si Mayumi ay isang babaeng may sakit sa isip, isang taksil, at isang panganib sa kinabukasan ni Elian. Ang bawat litratong edited at bawat pekeng testimonya ay tila unti-unting nagsasara ng pintuan ng katarungan. Nang sa wakas ay pagkakataon na ni Celine na magsalita, tumayo siya ng may buong kumpiyansa. Your Honor, ang lahat ng narinig natin ngayong araw ay isang dadambuhalang palabas na binuo ng pera at kapangyarihan. Ngunit ang katarungan ay hindi base sa mga salitang binayaran. Nais kong tawagin ang aming sorpresang saksi. Nagkaroon ng bulungan sa loob ng korte. Maging si Doña Rosalba ay bahagyang napaayos ng upo, ang kanyang mga kamay ay humigpit sa kanyang bag. Bumukas ang dambuhalang pinto sa likuran. Isang lalaking may edad na, nakasuot ng simpleng polo barong at may bakas ng matinding pag-aalangan sa kanyang mukha, ang dahan-dahang pumasok. Siya si Mang Nestor, ang matagal ng mayordomo at pinagkakatiwalaang tauhan sa mansyon ng mga Rivera sa loob ng 20 taon. Ang mukha ni Doña Rosalba ay biglang nawalan ng kulay. Ang kanyang aroganteng ngiti ay napalitan ng isang ekspresyong tila nakakita ng multo. Nestor, pabulong na sambit ni Rosalba, ang kanyang boses ay nanginginig sa takot at galit. Naglakad si Mang Nestor patungo sa witness stand. Ang bawat hakbang ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay tila tunog ng isang orasan na nagbibilang ng nalalabing sandali ng kapangyarihan ni Rosalba. Tumingin siya kay Mayumi, isang tinging puno ng paghingi ng paumanhin at awa. Mang Nestor, panimula ni Celine, maari mo bang sabihin sa korte kung ano ang tunay na nangyari sa gabi bago mamatay si Sir Inigo Rivera? At ano ang utos na ibinigay sa iyo ni Doña Rosalba tungkol sa mga gamot ng yumaong Don Rivera 10 taon na ang nakalilipas? Ang katahimikan sa loob ng korte ay naging kasing bigat ng isang sementeryo. Ang lahat ay tila nakapigil hininga. Si Mayumi ay napahawak ng mahigpit sa kanyang dibdib, nararamdaman ang susing tanso
na tila nagbibigay ng init at lakas. Dahan-dahang tumingin si Mang Nestor kay Doña Rosalba pagkatapos ay sa huwes. Ang katotohanan po, Judge, ay matagal ko nang itinago dahil sa takot. Pero hindi ko na po kayang makitang muling may mamatay dahil sa kasakiman ng pamilyang ito. Ngunit bago pa makapagsalita muli si Mang Nestor, biglang tumayo si Doña Rosalba at sumigaw. Sinungaling! Binayaran ka ng babaeng yan. Officer, paalisin ang taong yan. Sa gitna ng kaguluhan, isang malakas na tunog ng pagbagsak ng gavel ng huwes ang umalingaw-ngaw. Ngunit ang mas nakapangingilabot ay ang tunog ng boses ni Mang Nestor na sa wakas ay bumasag sa mahabang panahon ng pananahimik. Hawak ko ang mga bote ng gamot na pinalitan nyo, Doña Rosalba. At hawak ko rin ang listahan ng mga inutos ninyong aksidente para kay Inigo. Napako si Mayumi sa kanyang kinauupuan. Ang tagumpay ay tila abot kamay na. Ngunit habang tinitingnan niya ang nanlilisik na mga mata ni Rosalba, isang tanong ang gumapang sa kanyang isipan. Kasing lamig ng hangin sa gabi. Hanggang saan ang kayang sunugin ni Rosalba para lamang hindi siya mabaon sa abo ng kanyang sariling mga kasalanan? Ang katarungan ay hindi natutulog, Doña Rosalba. Maari ninyong mabili ang katahimikan ng marami, ngunit hindi ang konsensya ng isang taong nakakita sa inyong mga kamay na nabahiran ng dugo. Ang boses ni Mang Nestor ay hindi na nanginginig. Sa bawat salitang binibitawan niya sa loob ng witness stand, tila may isang mabigat na kadena na nalalaglag mula sa kanyang pagkatao. Ang katahimikan sa loob ng korte ay naging kasing lalim ng isang gabi sa sementeryo, kung saan ang bawat hininga ay naririnig at ang bawat tibok ng puso ay tila isang tambol na nagbababala ng pagtatapos ng isang reyna. Nakatitig si Mayumi kay Mang Nestor. Ang kanyang mga mata ay puno ng pasasalamat, habang ang susing tanso sa loob ng kanyang bag ay tila naglalabas ng init. Isang init na nagmumula sa pag-ibig ni Inigo na hanggang ngayon ay nagbibigay ng proteksyon. Inilabas ni Mang Nestor ang isang maliit na plastik na naglalaman ng mga lumang bote ng gamot. Ito po ang ebidensya, Judge. Ang mga gamot na ito ay pinalitan ni Doña Rosalba 10 taon na ang nakalilipas. Imbes na pampababa ng presyo ng dugo, pinalitan niya ito ng gamot na unti-unting nagpapahina sa puso ng kanyang asawa. At hindi lang iyan, narito rin ang record ng pagbabayad niya sa mga taong sumabutahe sa makina ng sasakyan ni Sir Inigo. Isang malakas na bulungan ang sumabog sa loob ng korte na agad namang pinatahimik ng malakas na paghampas ng gavel ng huwes. Ang tunog ng kahoy na tumatama sa lamesa ay tila isang hatol na nagpapatigil sa mundo ni Rosalba. Sinungaling, hiyaw ni Doña Rosalba. Tumayo siya mula sa kanyang upuan. Ang kanyang muka ay parang isang demonyong nabuwang. Ang kanyang mamahaling alahas ay kumakalansing sa bawat galaw ng kanyang nanginginig na mga kamay. Binayaran ka ng babaeng iyan. Nestor, pagkatapos ng lahat ng ibinigay ko sa iyo at sa pamilya mo, ito ang igaganti mo sa akin? Ibinigay niyo po ang lahat, Doña Rosalba, maliban sa respeto sa buhay ng tao. Sagot ni Mang Nestor, ang kanyang mga mata ay lumaon sa awa. Noong nakaraang buwan, noong muntik ng masagasaan ang apo ko sa harap ng inyong mansyon, si Mayumi ang nagbuwis ng buhay para iligtas ang bata. Habang kayo, ang tanging inaalala nyo ay ang gasgas sa inyong mamahaling kotse. Doon ko napagtanto na naglilingkod ako sa isang halimaw. Naramdaman ni Mayumi ang isang matinding luwag sa kanyang dibdib. Ang kabutihang ipinakita niya noon nang walang pag-aalinlangan ay bumalik sa kanya sa sandaling pinakakailangan niya ito. Tumingin siya kay Rosalba at sa unang pagkakataon, hindi natakot ang nakita niya, kundi isang matandang babaeng kinakain ng sarili niyang kasamaan. Your Honor, hiling namin ang agarang pag-aresto kay Doña Rosalba Rivera sa kasong murder at attempted murder. Mariing wika ni Attorney Celine,
Ang kanyang boses ay umaalingaw-ngaw sa buong silid ng may awtoridad. Hindi niyo ako makukulong. Ako ang mga Rivera. Hawak ko ang bayang ito. Sigaw ni Rosalba. Nawala na ang kanyang poise. Nawala na ang kanyang pagiging sopistikada. Sinubukan niyang sumugod kay Mayumi. Ang kanyang mga kuko ay tila mga kuko ng lawin na gustong dumukit sa mukha ng manugang. Papatayin kita, Mayumi. Sisiguraduhin kong susundan mo ang asawa mo sa impyerno. Ngunit bago pa man siya makalapit, biglang napatigil ang matanda. Ang kanyang mukha ay biglang namula, pagkatapos ay naging kasing puti ng papel. Ang kanyang mga mata ay nanlaki, at tila may gustong sabihin, ngunit walang salitang lumalabas sa kanyang mga labi. Ang baso ng tubig sa lamesa ay natabig niya at nabasag sa sahig. Ang tunog ng pagkabasag ng kristal ay tila hudyat ng kanyang pagbagsak. Napahawak si Rosalba sa kanyang dibdib. Ang kanyang katawan ay dahan-dahang nanghina hanggang sa bumagsak siya sa kanyang mga tuhod sa gitna ng korte. Ang ingay ng paligid ay biglang napalitan ng isang nakakatulig na katahimikan habang pinapanood ng lahat ang makapangyarihang Doña Rosalba na namimilipit sa sakit. Mama, sigaw ni Mayumi, hindi dahil sa pagmamahal, kundi dahil sa likas na kabaitan na hindi kailanman nakuha ni Rosalba mula sa kanya. Sinubukan ni Mayumi na lumapit, ngunit hinarangan siya ng mga pulis. Ang mga medical team ay mabilis na pumasok sa loob ng korte. Habang isinasakay si Rosalba sa stretcher, ang kanyang mga mata ay nanatiling nakatitig kay Mayumi. Mga matang puno ng puot, takot at pagsisisi na huli na para maitama. Ang presyon niya ay masyadong mataas. Kailangan natin siyang dalhin sa emergency room ngayon din, sigaw ng isang medic. Naiwan si Mayumi sa gitna ng nag-ulong silid. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, hindi dahil sa takot, kundi dahil sa matinding emosyong bumabalot sa kanya. Ang laban ay tila natapos na, ngunit ang bigat sa kanyang puso ay naroon pa rin. Nanalo tayo, Mayumi, mahinang sabi ni Attorney Celine habang inilalagay ang kamay sa kanyang balikat. Sa wakas, makukuha na natin si Elian. Ngunit bago pa makasagot si Mayumi, ang kanyang telepono ay tumunog. Isang mensahe mula sa isang hindi kilalang numero. Sa pagkakataong ito, hindi litrato, kundi isang maikling video ang nakita niya. Sa video, makikita si Elian na umiiyak sa loob ng isang abandonadong bodega at isang boses ng lalaki ang narinig. Maaaring mamatay na ang matanda. Pero kami, hindi pa kami tapos sa'yo, Mayumi. Ang susi o ang buhay ng anak mo, may isang oras ka para magpasya. Ang katarungan ay tila dumating na, ngunit ang kapalit nito ay ang pinakamataas na stakes sa buhay ni Mayumi. Ang susing tanso na hawak niya ay tila naging isang sumpa na kailangang bayaran ng dugo. Napatingin si Mayumi sa labas ng bintana ng korte, kung saan ang langit ay muling nagdidilim, tila nagbababadya ng isa pang mas matinding unos. Nanay, takot po ako. Nanay, tulong. Ang boses ni Elian sa maliit na screen ng telepono ay parang isang matalim na aspile na itinutusok ng paulit-ulit sa puso ni Mayumi. Ang bawat hikbi ng bata, ang bawat butil ng pawis at dumi sa munti nitong mukha ay tila mga latay na humahapdi sa sariling laman ni Mayumi. Nakatayo siya sa gitna ng malamig na pasilyo ng korte habang sa di kalayuan ay naririnig ang sirena ng ambulansyang nagdadala kay Doña Rosalba sa ospital. Ang tagumpay na kanina lamang ay abot kamay na niya ay biglang naglaho, napalitan ng isang madilim at masangsang na takot. Ang susing tanso sa loob ng kanyang palad ay tila naging kasing bigat ng isang dambuhalay bato. Humihingi ng kapalit na hindi niya kayang ibigay. Mayumi, huwag kang padalos-dalos, patibong ito. Mahinang bilin ni Attorney Celine habang mahigpit na hawak ang kanyang braso. Ang mukha ng abogado ay bakas ng matinding pag-aalala. Ang kanyang mga mata ay mabilis na nagmamasid sa paligid,
para sa anumang banta. Anak ko ang nakataya rito, Selene. Wala nang halaga ang hustisya kung mawawala ang dahilan kung bakit ako lumalaban. Ang tanging naisagot ni Mayumi. Ang kanyang boses ay tuyot, walang emosyon, parang isang pusong tuluyan nang naubos ang luha. Hindi na naghintay si Mayumi. Sa gitna ng kaguluhan sa korte, mabilis siyang lumabas at sumakay sa isang tricycle. Ang bawat pag-ikot ng gulong nito sa kalsada ay tila isang orasan na nagbibilang ng huling sandali ng kanyang anak. Ang lokasyong nakasaad sa mensahe ay isang abandonadong imbakan ng palay sa dulo ng bayan. Isang lugar na nilimot na ng panahon at binalot na ng matatayog na damo. Pagdating niya, ang katahimikan ng paligid ay nakakangilabot. Amoy alikabok, tuyong dayami, at kalawang ang sumalubong sa kanya. Ang sikat ng araw ay pilit na sumisilip sa mga butas ng lumang yero. Naglilikha ng mga guhit ng liwanag na tila mga rehas sa dilim. Nandito na ako. Ibigay niyo sa akin ang anak ko. Sigaw ni Mayumi. Ang kanyang tinig ay umalingaw-ngaw sa malawak at bakanteng gusali, ngunit tanging ang sarili niyang boses ang bumalik sa kanya bilang echo. Mula sa madilim na sulok, isang lalaki ang lumabas. Ito ang lalaking naka-jacket na itim na matagal nang sumusunod sa kanya. Hawak niya sa isang kamay ang isang kutsilyo at sa kabila ay ang nangangatog na si Elian. Ang mga mata ng bata ay nanlaki sa tuwa nang makita ang ina, ngunit agad itong napalitan ng takot nang maramdaman ang talim sa kanyang leeg. Ang susi, Mayumi. Ibigay mo sa akin ang susi at pakakawalan ko ang batang ito. Wika ng lalaki, ang boses ay malat at puno ng lason. Huwag mong subukang tumawag ng pulis kung ayaw mong makitang dumanak ang dugo sa harap mo. Dahan-dahang inilabas ni Mayumi ang susing tanso. Ang liwanag na tumama sa metal ay tila isang huling sulyap ng pag-asa. Ito ba? Ito ba ang dahilan kung bakit niyo sinisira ang buhay namin? Isang pirasong bakal. Para sa'yo, bakal lang yan. Pero para kay Doña Rosalba, yan ang kadenang magpapanatili sa kanya sa kapangyarihan o magbabaon sa kanya sa hukay. Sagot ng lalaki. Ihagis mo rito, ngayon din. Naglakad ng dahan-dahan si Mayumi. Ang bawat hakbang niya sa maalikabok na sahig ay parang paglalakad sa isang tulay na gawa sa sinulid. Ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang kay Elian. Ipinaparating ang lahat ng pagmamahal na hindi kayang bigkasin ng bibig. Bitawan mo muna ang anak ko, mariing sabi ni Mayumi. Kapag nasa tabi ko na siya, mapapasayo ang susing ito. Alam mong wala akong laban sa'yo. Isang babae lang ako. Nag-alinlangan ang lalaki, ngunit ang ganid sa kanyang mga mata ay mas matindi. Dahan-dahan niyang itinulak si Elian patungo kay Mayumi habang nananatiling alerto. Sa sandaling magkadikit ang mga kamay ng mag-ina, tila isang kuryente ng buhay ang dumaloy sa katawan ni Mayumi. Yinakap niya ng mahigpit ang anak. Ang bango ni Elian na humalo sa amoy ng alikabok ay ang pinakamasarap na pakiramdam sa mundo. Takbo, Elian. Takbo palabas. Huwag kang lilingon. Bulong ni Mayumi habang itinutulak ang bata patungo sa liwanag ng pintuan. Pero nanay, takbo! Hiyaw ni Mayumi. Nang makitang papalayo na ang bata, hinarap ni Mayumi ang lalaki. Inihagis niya ang susi, ngunit hindi sa direksyon ng lalaki, kundi sa isang malalim at madilim na hukay ng lumang gilingan sa gitna ng bodega. Ang tunog ng pagtama ng metal sa ilalim ng madilim na butas ay tila isang huling tuldok sa isang mahabang pangungusap. Hayop ka! Sigaw ng lalaki. Ang muka ay namula sa galit. Sumugod siya kay Mayumi. Ang kutsilyo ay nakataas, handang tumusok sa laman. Pumikit si Mayumi. Handa na siyang tanggapin ang anumang sakit, basta't alam niyang ligtas na ang kanyang anak. Naramdaman niya ang matalim na hapdi sa kanyang braso habang pilit niyang sinasalag ang pag-atake. Ang init ng dugo
na dahan-dahang dumadaloy sa kanyang balat ay tila isang binyag ng kanyang pagsasakripisyo. Ngunit bago pa makagawa ng mas malalang pinsala, ang lalaki, isang malakas na tunog ng pagtama ng kahoy sa ulo, ang narinig. Ang lalaki ay biglang napatigil, ang kanyang mga mata ay tumirik bago siya tuluyang bumagsak sa sahig. Sa likuran niya, nakatayo si attorney, Celine at si Mang Nestor, hawak ang isang makapal na piraso ng kahoy, ang kanilang mga mukha ay puno ng takot at tapang. "Mayumi! Diyos ko, ang braso mo!" sigaw ni Celine. Mabilis na lumapit para balutin ang sugat ni Mayumi. Nasilayan ni Mayumi ang kanyang anak na ligtas na nakatayo sa labas, kasama ang ilang pulis na kapapasok pa lamang sa paligid. Ang luhang kanina pa niya pinipigilan ay tuluyan ng bumuhos, hindi dahil sa sakit ng sugat, kundi dahil sa ginhawang sa wakas ay tapos na ang lahat. Bumalik sila sa ospital kung nasaan si Doña Rosalba. Nakatayo si Mayumi sa labas ng intensive care unit. Ang kanyang braso ay may benda. At si Elian ay mahimbing na natutulog sa kanyang tabi. Mula sa bintana ng silid, nakikita niya si Rosalba na nakakabit sa napakaraming makina. Ang makapangyarihang ginang ay tila isang tuyong dahon na lamang, walang boses, walang galaw. Tanging ang tunog ng heart monitor ang nagpapatunay na humihinga pa ito. "Ano nang mangyayari sa kanya?" tanong ni Mayumi kay Celine. "Mabubuhay siya, pero ayon sa doktor, mananatiling paralisado ang kalahati ng kanyang katawan. At dahil sa mga ebidensyang nakuha natin sa vault, ang mga pulis ay naghihintay lamang na maging stable siya para sa kanyang formal na pag-aresto. She will spend the rest of her life in a hospital bed under police custody. Isang seldang gawa sa sarili niyang katawan," sagot ng abogado. Lumapit si Mayumi sa bintana. Tumingin siya ng matagal sa matandang babaeng sumira sa kanyang buhay. Walang galit sa kanyang puso, tanging isang malalim na pagod at isang pait na alaala. Kinuha niya ang sapatos ni Elian mula sa kanyang bag at tiningnan ito. "Inigo, ligtas na kami," bulong ni Mayumi sa hangin. "Ligtas na ang anak natin." Ngunit habang tinititigan niya si Rosalba, napansin ni Mayumi ang isang maliit na paggalaw sa mga daliri ng matanda. Dahan-dahang imulat ni Rosalba ang kanyang isang mata at sa loob ng ilang segundo, nagtagpo ang kanilang mga paningin. Ang mata ni Rosalba ay wala ng puot, tanging isang malalim na pagsusumamo at takot ang naroon, tila isang kaluluwang nalulunod sa gitna ng sariling impyerno. Bago pa makapagsalita si Mayumi, biglang bumilis ang tunog ng heart monitor. Ang mga nurse at doktor ay mabilis na nagtatakbo sa loob ng silid. Ang bawat ilaw na kumikislap at bawat utos na isinisigaw ng mga mediko ay tila isang malabong panaginip para kay Mayumi. Humarap si Mayumi sa kanyang anak at yinakap ito ng mahigpit. Ang huling kabanata ng kanilang pagdurusa ay nagsisimula ng isara. Ngunit ang tanong na nanatili sa kanyang isipan ay kasing lalim ng dagat kung saan nawala si Inigo. Sapat na ba ang katarungan para punan ang puwang sa isang wasak na pamilya? O ang pagpapatawad ang tanging susi sa tunay na kalayaan? 1 taon na ang nakalilipas, ngunit ang amoy ng basang lupa at alat ng dagat sa Bicol ay tila may dalang bagong himig para kay Mayumi. Hindi na ito ang amoy ng takot o ng papalapit na unos. Ito na ang amoy ng kalayaang matagal niyang ipinaglaban. Ang sikat ng umaga ay dahan-dahang gumagapang sa bintana ng kanyang bagong siomai, isang malawak at maliwanag na taller na nakaharap sa dalampasigan. Ang tunog ng mga makinang panahi na sabay-sabay na tumatakbo ay tila isang masayang awitin na nagbubura sa bawat pait ng nakaraan. Nakatayo si Mayumi sa gitna ng silid, pinapanood ang 10 kababaihan, mga gintong puso, na tulad niya ay dumaan din sa hirap at pangaapi, habang maingat nilang tinatahi ang mga bestidang nakalaan para sa mga kliyente sa Maynila. Ang Taller de Mayumi ay hindi lamang naging isang negosyo,
Ito ay naging isang kanlungan ng pag-asa. Mrs. Mayumi, tapos na po ang mga kurtina para sa hotel. Wika ng isang dalaga. Ang mukha ay puno ng ngiti. Salamat, Layla. Napakaganda ng pagkakatahi mo. Sagot ni Mayumi, ang kanyang boses ay puno ng tamis at kagalakan. Pagkatapos ng trabaho, kinuha ni Mayumi ang kanyang itim na abaniko at naglakad patungo sa isang maliit at puting bahay sa dulo ng kanilang lupain. Ito ang bahay na iniwan niya para kay Doña Rosalba. Sa kabila ng lahat ng kasamaang ginawa ng matanda, hindi nagawa ni Mayumi na itapon ito sa kalye. Ang hustisya para kay Mayumi ay hindi ang makitang naghihirap ang kaaway, kundi ang ipakita na ang kabutihan ay laging may mas mataas na antas kaysa sa paghihiganti. Pagpasok niya sa silid, ang tanging naririnig ay ang mahinang pag-ikot ng bentilador at ang tunog ng heart monitor na nananatiling konektado sa matanda. Nakahiga si Doña Rosalba. Ang kanyang katawan ay paralisado at ang kanyang mga mata ay nakatitig lamang sa kisame. Wala na ang dating kislap ng puot at kapangyarihan. Ang tanging natira ay isang tuyong balat at ang bigat ng isang madilim na konsensya. Lumapit si Mayumi at dahan-dahang hinawakan ang kamay ng biyenan. Hindi ito ang magaspang na haplos ng galit, kundi ang malambot na dampi ng pagpapatawad. Dinalhan ko kayo ng paborito ninyong nilupak na mama. Mahinang sabi ni Mayumi. Alam niyang hindi sasagot ang matanda. Ngunit nakita niya ang dahan-dahang pagbaling ng mga mata ni Rosalba sa kanya. Isang butil ng luha ang dahan-dahang gumulong mula sa mata ng matanda. Isang luhang tila nagdadala ng lahat ng hiya at pagsisising hindi na mabigkas ng bibig. Pinapatawad ko na kayo. Pagpapatuloy ni Mayumi, ang kanyang boses ay nanginginig sa emosyon. Hindi dahil karapat-dapat kayo sa patawad, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ang galit niyo ay sa inyo na lamang. Dahil sa akin, wala nang natirang puwang kundi ang pagmamahal para kay Elian at Inigo. Sa sandaling iyon, tila naramdaman ni Mayumi ang pagluwag ng isang dambuhalang kadena sa kanyang sariling dibdib. Ang susing tanso na nahanap niya sa jacket ni Inigo ay hindi na niya kailangan. Ang tunay na susi sa kanyang kalayaan ay ang kakayahang bitawan ng bigat ng nakaraan. Lumabas si Mayumi sa bahay at sinalubong siya ni Elian na tumatakbo sa dalampasigan. Ang bata ay suot ang isang puting polo na siya mismo ang nagtahi. Ang kanyang tawa ay umaalingaw-ngaw, humahalo sa tunog ng mga alon na humahampas sa pampang. Nanay, tingnan mo ang nahanap ko, sigaw ni Elian. Ipinapakita ang isang magandang korales. Inakap ni Mayumi ang anak nang napakahigpit. Tumingala siya sa malawak na asul na langit kung saan ang araw ay nagniningning nang walang kasing liwanag. Sa di kalayuan, tila nakikita niya ang anino ng isang lalaking nakatayo sa tabi ng dagat. Si Inigo, nakangiti. Tila nagpapaalam ng may kapayapaan bago tuluyang maglaho sa liwanag. Tapos na ang bagyo, Inigo. Bulong ni Mayumi sa hangin. Ligtas na kami. Malaya na kami. Ang dagat ng Bicol ay nanatiling saksi sa kwento ng isang babaeng dumaan sa apoy ng pagsubok ngunit lumabas na kasing ningning ng ginto. Sa huling sandali ng araw, habang ang kulay ng langit ay nagiging kahel at lila, ang tanging naiwan sa dalampasigan ay ang mga bakas ng paa ng mag-inang naglalakad patungo sa isang bukas na puno ng pag-asa at pagmamahal. Ang katarungan ay nakamit na, ang mga sugat ay naghilom na, at ang kabanata ng kanilang pagdurusa ay tuluyan ng natapos. Naiwan na lamang ang isang matamis na alaala ng isang pag-ibig na kailanman ay hindi matatalo ng kamatayan o ng kasakiman. Nakalipas ang maraming taon, ang kwento ni Mayumi ay naging isang alamat sa kanilang bayan. Isang kwento ng katatagan na ikinukwento ng mga matatanda sa mga kabataan tuwing gabi ng bagyo. Ngunit para kay Mayumi, ang tunay na tagumpay ay hindi ang kanyang yaman o ang kanyang pangalan, kundi ang bawat gabi na nakakatulog siyang mahimbing na walang takot
na may kakatok sa kanyang pintuan para manakit. Si Doña Rosalba ay pumanaw ng tahimik sa kanyang 3 taon ng pagkakahiga. Hanggang sa huling sandali, si Mayumi ang nagbayad ng kanyang mga gamot at nag-alaga sa kanya. Namatay ang matanda na walang dalang anuman, kundi ang pagsisisi na tanging ang Diyos lamang ang nakakaalam. Ang mansyon ng mga Rivera ay ginawang isang center para sa mga biktima ng domestic abuse. Ang bawat sulok nito na dati ay puno ng lungkot ay napalitan ng mga boses ng mga taong naghahanap ng bagong simula. Si Elian ay lumaking isang mabuting lalaki, dala ang talino ng kanyang ama at ang katatagan ng kanyang ina. Tuwing sasapit ang anibersaryo ng pagkamatay ni Inigo, nagpupunta sila sa gitna ng dagat at nag-aalay ng mga puting bulaklak. Ang katarungan ay hindi laging mabilis, ngunit gaya ng pag-akyat ng araw pagkatapos ng bagyo, ito ay laging dumarating. Ang pagpapatawad ni Mayumi ay hindi nangangahulugang kinalimutan niya ang sakit. Ibig sabihin nito ay mas pinili niyang mabuhay sa liwanag kaysa mabulok sa dilim ng nakaraan. Sa dulo ng lahat, ang bawat tahi sa tela ng buhay ni Mayumi ay nagpapatunay ng isang katotohanan. Ang pag-ibig na totoo ay hindi nagtatapos sa kamatayan. Ito ay nagpapatuloy sa bawat ngiti, sa bawat pag-asa at sa bawat pusong handang muling magtiwala sa gitna ng unos.